Alam mo, pag naging popular ang isang kagaya ng Lazada at Shopee, pakita mo nga yung Lazada at Shopee kung paano sila ngayon ay, nung una hindi naman siya pinapansin sa Pilipinas. Alam niyo naman siguro history ng Lazada at Shopee. Ngayon, kung hindi, ito history nila. Tingnan natin ha, ganito mangyayari sa atin sa Lazada at Shopee. Kaya nga pagka ikaw nakapag-establish ka, ay, ganyan na mangyayari sa mga Pilipino. Shopee and Lazada, in the world of online shopping, two major players have dominated the Southeast Asia market, Shopee and Lazada. Both platforms offer a wide array of products, competitive prices, and convenient shopping experiences. Yan ang hinahanap na, yan ang maganda sa website, convenient shopping experiences. Alam nyo, kahit na nasa tabi na niya yung tindahan, o kung mo mapipindot niya lang sa cellphone niya, doon na lang siya nag-check out. Kaya, tingnan nyo ang nangyari sa Shopee at Lazada. Shopee and Lazada platforms employ the business-to-business to consumer or B2B2C model, a combination of business-to-consumer and business-to-business models. It means they allow third-party merchants to sell their products through their platform. Shopee launched a year 2015, headquarters Singapore, number of active users 90 million, number of monthly website traffic 71.94 million, countries they operate in Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Philippines, Taiwan, Brazil, and Mexico. Logistic partners Shopee Express, JNT Express, Ninja Van, DHL E-commerce, POS Leju. In Lazada, launch year 2012, headquarters Singapore, number of active users 160 million, number of monthly website traffic 36.50. O yan, Jade, nakita mo kung kailan sila nag-launch, no? Pero hindi agad yan nakilala. Oh. Pero ngayon, sikat na sila. Monthly visit ranking as of 2022, as of second quarter of 2022, Shopee was the most popular B2C e-commerce site in the Philippines with around 72 million monthly web visitors. Coming in the second was Lazada with about 37 million monthly visitors. O yan, ibig sabihin yan, Jade, halos karamihan ng Pilipino, ang Pilipino lang naman ang population po natin sa Pilipinas. Wala pang 120 million. Pero halos 70%, 71% ng mga Pilipino ay bumibisita sa Shopee website. Sa Lazada naman ay coming in second siya, 37 million monthly visitors. I-imaginein mo ngayon si Abenson Marketplace sa Sogom at sa Saipan. Walang kalaban. Hindi ba bibisitahin nila? Bibisitahin nila yon. Ang kailangan lang natin, mapuno natin ng produkto. No? At meron kaming pampuno dyan. Huwag kayong mag-alala. Dahil lang ang mga malalaking mga hindi nakararating sa atin dito sa US territory, pararatingin natin lahat. Kaya isasama natin ang mga US sellers sa mainland. Kung kayo ay may mga kamag-anak sa US, pagkakataon na nila na makapagbenta, mapupuno natin yan Pupuno natin. Makikita ninyo, kaya ako pinakikita itong Lazada at Shopee. Nung una hindi siya pinapansin. Pero after some time, eto na. Halos bukang bibig na ng Pilipino, Shopee, Lazada. Bibili ka ng isang punta ka kay Lazada, punta ka kay Shopee. Kasi convenient. I-check out mo na lang sa cellphone mo mismo. Maraming mga advantages. No, lalo na kayo dyan na nasa Guam kayo, wala sa mga ibang locations, ay maibebenta natin yung mga produkto. Ganon din naman ang Saipan, may mga produkto tayo dito sa Saipan, wala sa Guam, maibebenta natin yung mga products. Magkakaroon tayo ng pagkakataon makabenta ng ating mga products na talagang ang mga kababayan nating Pilipino, maging sila, sa atin na bibili. Ba't pa sila bibili sa Amazon? Maghihintay pa sila ng matagal. Diba? Kung nasa atin na yung mismong produkto. Kasi ako po, sa 16 years na pag-aralan ko na po ang marami. Kaya
pinasok ko na tong online, it's about time. It's about time. Tayo naman, pwedeng mag-hari naman tayo, Abedson, sa ating mga island. Inilalabas natin ng pera sa Amazon, saka sa Walmart. Bakit hindi sa atin? Para umikot lang sa island din ang mga na ibabayad natin ng mga taxes natin. Pagka kayo, mga naging small businesses na kayo, tapos naging umangat na rin po ang business ninyo, magta-tax kayo, may contribution tayo sa island. No, na magpapaangat ng kagaya nitong Saipan, bagsak na bagsak po ang ano ng CNMI. Pero with this, pwedeng umangat yan eh. Pwedeng magpasok kayo mismo, maging manufacturer kayo eh. No, magpasok kayo ng mga raw materials, kayo po ang gumawa. Maiisip niyan on the long run. Tignan nyo po, ang business po dapat mas maganda po siyang tignan sa long term. Hindi po sa short term. Sa long term, doon ka titingin. Kasi sa long term, pag tumagal ka na, pag natutunan mo na lahat, madali na yung milyon. Maniwala kayo sa akin. Naranasan ko na kasi yun eh, with my business. Kaya po, inaanyayahan ko kayo, mag-uumpisa tayo syempre sa maliit. Kasi kayo, mag-uumpisa po kayo eh. Lalo na sa mga nagme-message po sa inyo na mag-i-start pa lang, wala pa po kayong background sa selling. Kailangan po talagang ma-experience po muna. Doon nyo makikita pa paano. Pwede kayong mag-message na kung interesado na kayo, kailangan pa namin kayong i-guide. Welcome po kayo lahat. Huwag po kayong mahihiya dahil ako po, nahihiya din ako nung una eh. Bebenta ako dito sa Saipan. Pagdating ko, na-practice na kasi ako sa Pilipinas. 8 taon na ako nagne-negosyo, nagbebenta-benta. Kaya pagdating ko rito, binentahan ko mga Pilipino eh. Bumili sa akin 300 pieces na laptop. Within 6 months, na dumating ako dito sa Saipan. Ang kita ko ay $300 sa isa. I-compute mo yun, Jade. 300 yung bumili sa akin ng laptop. 300 yung kita ko sa isang laptop. Kasi ang mahal ng bentahan dito nun eh. Nakuha ko siya ng 500, benta ko ng 800. Kita ko 300. Within 6 months, nakabenta ako ng 300 pieces. Magkano yan, Jade? 90,000 po. Kita mo, 90,000. Magkano lang naman kita nun ng mga OFW dito sa Saipan? Wala pa yatang 1,000. Kaya ako kumita kaagad ako na 20,000. 6 na buwan na. Ikaw na mag-isip. The rest is history. Ganun ang kitaan sa negosyo pag natutunan mo siya. Paano ko siya idinaldal? Siyempre, ano yun eh, sa matter of time. Sa matter of time. Kasi, aalisin mo yung hiyamon. Pag nakipag-usap ka. Pag nakipag-usap ka naman, tama ba yung kausap mo? Baka ang kausap mo naman eh, ino-operan mo ng laptop, may laptop na siya. Kailangan marunong ka ring malaman mo muna ano ba pangangailangan niya. At isa rin, consider mo, may pambili ba siya? Kasi kahit anong daldal mo, kahit anong gusto nga niya nung ino-offer mo, wala naman siyang pera, sasablay ka. Pero doon mo maiintindihan, ganun pala. Pagka kasi inumpisahan mo siya, doon mo na maiintindihan. Meron palang ganito. Ito pala mga challenges. Magpapaka ngayon. Kikita ka ng $5, $10. Tapos maggagasolina ka $5. Break even ka. Sa ngayon, wag mo titignan yon. Titignan mo yung future nga, yung long term. Di ba ganun ng Chinese? Di baling maliit. Pero pag marami, doon siya kikita. Di ba ganun? Yun pa rin naman ang ano nila eh. Mga Chinese. Kita mo Temu. Nasaturate na niya. Kasi bagsak presyo eh. Ngayon, tayo, kukuha rin tayo, mag-outsource tayo ng mga Chinese products. Na mga bagsak presyo, na mga quality naman. Ng mga produkto. Pwede naming ilatag sa inyo in the future. Kung gusto ninyo yun ang umpisahan ninyong ibenta o dalhin. Kayo, para kayong Temu ang presyo. Di kayo ang bibilan.
Bakit? Baka isipin nyo, bakit hindi na lang ako? Diba? Ba't di na lang ako? Pwede naman ako. Pero hindi ko magagawa lahat yan. Hindi po nagagawa ng isang tao ang lahat ng business. Tandaan niyo po yan. Ito nga lang yung mabuo ito, talagang nangangailangan ng maraming oras ko itong website po natin. Kaya it's a marketplace, lahat po may opportunity para kayong mga business owners na po dito. In the future, makikita ninyo, problema ninyo yung inyong status. Ako po, yung business ko, nilakad ko mismo ang sarili ko para ako magka-status. Through my business. Nagagawa po yun. Makikita mo siya. Maraming mga advantages pagka po kayo ay naging employer na. Sa Avidson Marketplace, which is yan. Yan ang step by step sa Avidson Marketplace. Kung may business license na po kayo. Kung wala kayong business license, dun kayo sa Avidson Buy and Sell. Steps on how to become a seller or register a seller via mobile in Avidson Buy and Sell. First, go to browser and search Avidson Buy and Sell, or you can go directly at www.avidsontrading.com. Second, on the upper left side corner, click the 3-line icon. Third, click register or log in if you already have an account. Fourth, fill up your email and password, then click sign in. If you don't have yet an account, sign up, then click create account. Fifth, click your profile icon, then click my account. Sixth, on the upper left side corner, click the 3-line icon. Seventh, click be a seller. Eighth, fill up the information requirements and seller submit. Fill up the information requirements and seller request form to click submit. 9. Provide your complete details for shipping at book address for shipping purposes, then click save changes. 10. Your request will be verified by Avidson staff. Make sure to always check your account for update of your vendor account approval. Ayun, may approval po kasi. Kaya maganda nga yung sa group chat, i-message ninyo doon na kayo po ay nakapag-send na for approval para to get the attention of our staff. Para ma-assist po kayo, may approve sa side nila. Pag na-approve po, tapos saka kayo mag-list na po ng products. May next po pong steps Yan po ay magsa-sign na pa lang po kayo. Bawa, na-approve na kayo na seller. Ang next nun, magkikreate na po kayo ng inyong store.